Okay, welcome to the first session of crediting collection. Again, pasensya na sa aking boses. Medyo sexy voice ako ngayon because of my cough and colds. Okay, so ito na tayo sa crediting collection. So ito yung ating chapter outline based on the book to. No? Concept of credit, credit definitions, credit instruments, advantage and disadvantages of credit providers, and then the role of credit in the economy. Okay, introduction. So, bakit importante ba ang credit? No? Ang credit, alam na naman natin, pag short ang business, minsan mga tao na rin, no? Pag funds nila ay short, it helps to finance their business. So, anong nangyayari? We transfer the funds from the system to productive purposes and it promotes economic growth. No? So, lalo na kung natutulog naman sa kabilang parte, no? Like, for example, in the bank, they need to really loan out their funds kasi kung hindi, nagbabayad sila ng interest doon. No? So, they really need um, to give credit, no? To uh, extend loan, no? To people and then to businesses. So, yung processes will be the borrower takes from the bank in form of a loan, pays back principal amount with interest, and then the bank manages the credit process to avoid non-performance loan. Yan, sa pag-usapan natin yan, non-performance loan. Yung mga loan na hindi nagbabayad, no? Hindi nakakabayad yung ng utang. And then, banks should deploy credit in such a way that every sector of economy can develop. And importante rin to kasi hindi natin po pwedeng pautangin lang ng bangko yung isang parte lang ng economy yung economic activity, yung society. Kailangan lahat yan, no? Kaya nga pinagbabawal ni Central Bank yung tinatawag na DOS-3, yung against director, officer, staff, and related instrument. Pag doon ka nagpapautang, hindi parang umiikot lang ang pera doon sa bangko, no? So dapat lahat po ng aspeto ng society, ng community ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-improve ang kanilang business. Okay, so ito naman yung credit management aspects, no? So as I said, dapat i-distribute ng bangko yung credit among all sectors of the economy para lahat ng sectors ay ma-develop. So syempre, ang central bank ang nag-assure niyan, no? Na mangyayari yan. Ang mga bangko, sila yung magkuha ng profit. Tapos, kailangan din assorted yung sector. Ibig sabihin, diversified para ma-avoid yung credit risk. At saka talagang inaaral dapat ng bangko, no, para mabayaran sila. And the next is also maximizing efficiency in terms of productivity and profitability to achieve preferable economic growth. Okay, tapos yung konsepto ng credit, no, yung etymology, pag sinabing etymology, yun yung pinagmulan ng salita, no, it is derived from the Latin word credo. Actually, yung credo, meron pang binubuo yan na dalawang salita pa. Core at saka do. Yung core means I heart. Yung do means I give. So parang I give my heart. So I believe, I trust. Kaya yung credo in unum deum, diba? Yung prayer, meaning I believe in one God. So yung credo, from the credit, yun ang pinagmulan ng credit, parang nagtatrust ka sa person o sa business na babayaran niya yung inutang niya. Ganun yun, no? Kaya credit, no? Credit is actually based on trust, which allows creditor A to provide resources, financial, goods, services to B, the debtor, and then B is bound to repay. Yan, obligation in contract to return resources at a later date. Hindi actually later lang kundi a promised date. So credit encompasses any form of deferred payment. Okay, dito naman sa slide na to, we will have some other definitions, no, from uh, various professors, no? So Professor Kinley, sabi niya, by credit we mean the power which one person has to induce another
to put economic goods at his disposal for a time on promise of future payment. Credit is thus an attribute of power of the borrower. Kung tutusin nga naman, no, we are talking about here the power of a borrower. Kasi nakakautang siya di ba? So talagang power niya yun. Kaya dapat po tayo bilang nangungutang, dapat talaga magbayad tayo dahil it is actually a debt of power. Yan. Professor Guide or Guide, it is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time. So, ibig sabihin talaga siya ay time-bound, no? So, pag hindi ka nagbayad within a certain time, talagang yung loan and obligation ay hindi na natupad, no? Yung promise natin, no? Kaya meron kang credit, meron kang civil liability dyan, no? Sabi ni Professor Cole, credit is purchasing power, okay? Not derived from income, but created by financial institutions either as an offset to idle income held by depositors in the bank or as a net addition to the total amount of purchasing power. Dito sa point number 3, para nagkakaroon tayo ng idea dun sa tinatawag na leverage. Pag sinabi nating leverage, meaning yung tao, yung company, ay nagkakaroon siya ng more elbow room, ano? Imagine ko, konti lang ang pera niya, pero nadodoble niya, nadoduplicate niya yung kanyang purchasing power simply because somebody else lent money to him or her. Okay, according to Professor Thomas naman, no, the term credit is now applied to that belief in a man's probability and solvency, which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another, whether that something consists of money, goods, services, or even credit itself, as and when one may entrust the use of his good name and reputation. Kaya makikita natin dito talagang credit is based on your own reputation. Ini-entrust ka dyan kasi ng something of value, whether goods, money, no, na dapat babayaran mo in the future. No? On the basis of the above definitions, it can be said that credit is the exchange of function in which the creditor gives some goods or money to the debtor, yung may utang, with the belief that after some time, he will return it. So in other words, trust is the credit. O, di ba? So more of talagang more of trust ito, no? Vasant decide to give or allow the use of temporarily on the condition that some or its equivalent will be returned. Ayan. So ito naman yung mga characteristics of credit. First of all, confidence. A person or authority must have confidence on debtor. O, kailangan may trust ka, may confidence ka na confidence na magbabayad yung pinauutang mo. Capacity, natural, dapat itinan mo muna yung capacity ng debtor kung siya ba ay makakabayad dyan. No? Security, ang bangko naghahanap ng security minsan. No? Ang ibig sabihin ng security, yung tipong may collateral ba yan, no? Pero kadalasan ngayon, may mga bangko na nag-i-extend na ng loan without collateral. Even ang credit card, no? Kung titignan mo, walang collateral yan, no? So, talagang good name na lang talaga ang pinag-iiral, no? Goodwill, kung yung debtor ay mayroong magandang reputasyon in repaying in time, credit approval will be easy. Credit size, yan. So, smaller credit size will be easier to obtain, pero as you grow in confidence and trust, yan, medyo gumaganda yung credit line mo, no? Kaya talaga magsisimula ka dyan sa medyo mababa lang, as long as lagi ka nakakabayad on time, tumataas yung credit, no? Credit period, long-term credit is not easily obtainable. Oo, nagsisimula yan. Ano lang, no? Lalo na sa business, no? Maaaring 7 days lang ang pinakamababa dyan. 7 days, minsan nga 3 days lang, no? Tapos naging 7 days, naging 15 days, nagiging 30 days pa, no? Ngayon, ang credit card, 30 days yan, pero ang takas naman ng interest, right? So, more risk is involved pag, pag tumahaba na yung time, no? Tapos, it involves futurity. Ayan, futurity o yung maturity date na tinatawag. Kailangan magmamature, kailan magiging due yung loan mo o yung iyong utang. Okay, on the types of credit naman, sometimes ang credit ay syempre cash, no?
Yan ay binibigay sa mga business firm pag cash, no? Tapos, ina-allow din ng bangko yung mga customer to borrow up to a certain limit against sometimes tangible securities. Ibig sabihin ng tangible securities, yung mga asset na talagang tangible, na hawakan, no? Kitang-kita mo, no? Like property, no? Minsan deposits, yan, o kaya any asset, no? Borrowing limit is allowed to continue for years if there's a good turnover in account and goods. So, habang ikaw nakakabayad, na nare-renew naman ang yung credit line, ano? Tapos overdraft naman, sometimes yung may current account ka, ina-allow ka to draw more than what is inside your account, no? Lalo nung 90s ganito nangyayari eh. Pero ngayon, medyo mahigpit na ang bangko kasi lalo na sa cheque, pwede ka mag-issue ng milyon tapos hindi mo pupondohan, mahirap na, no? So, yung overdraft, malaki ang interest niyan kasi yan po ay against clean loan po yan, no? Pero sa pagkakaalam ko ngayon, no, sa mga bangko, hindi na po pwede mag-overdraft. Ang overdraft kasi yung tipo nag-issue ka ng cheque, parating sa bangko, ay walang laman. Eh pag ganun po, automatic na yan na nire-return ng Philippine Clearing House. Hindi na po nakakarating sa bangko yan, no? Hindi katulad nung araw, nung panahon namin, nung nasa bangko pa ako, tinatawagan pa namin isa-isa yan, no? Ito po ba igugod ninyo? Ito po ba popondohan? Yan. So, pag hindi nakapagpondo, i-return pa namin yun kung saan man lugar. Yan, napaka-risky talaga. Kaya ngayon, hindi na po ina-allow ng Philippine Clearing House yan. Okay, ayan, merong pay interest yan, no? Per day yan. Tapos, ang taas po ng rate niyan, no? I think, parang credit card ang rate niya, no? Baka nga mas mataas pa. So, allows the account holder to continue withdrawing money even the account has insufficient funds to cover the amount of withdrawal. Yan yung overdraft na tinatawag. Kasi kaya po naman sa totoo lang, kaya naman po talaga yan inaalaw insufficient funds. Hindi naman po pwede talaga insufficient funds. Ang nangyayari po, yung sobra sa kanyang withdraw, ang nangyayari po doon, automatic na nagiging loan. Ganun po, no? Halimbawa, 10,000 ang laman, eh nag-withdraw ka ng 12,000, no? Nag-check ka ng 12,000. Automatic yung 2,000, dahil meron kang overdraft facility, nagko-convert yun sa loan. Ayun po. At yun po ang may interest ng malaki. One other thing is demand loan. Walang maturity yan na period. Pwede kang mag-pay on demand. No? Pwede kang tawagan o magbabayad ka on demand. Ang silent feature dyan is that the entire amount of sanction loan is paid to debtor at one time. Ayan, no? Ayan ang medyo silent feature dyan. Kumbaga, kaya nga demand, no? Payable upon demand. Ganun sa katindi, no? Interest is charged on the debit balance. Ayan, no? So, syempre, nandoon pa rin naman yun sa yung terms and condition, no? Allows the lender to recall a loan on short notice. Once notified, the borrower must repay yan sinasabi ko, must repay the full amount of loan. Ayan, medyo, medyo delikado eh. Pag kayo maglo-loan, eh, syempre, hindi po pwedeng demand loan. No? Kasi, pwede kang, pwedeng i-demand sa'yo yung payment agad. Yung buong loan, hindi ka po pwedeng mag partial. Term loan, ito pinaka-favorite ko sa lahat nung araw, no? Yung time loan na tinatawag. So usually, ang nangyayari dito, monthly payment o regular payment, tas palit ng palit, no? Diminishing balance yan. So merong ano yan, usually meron kang business, tapos yung maturity period, usually may time loan na 3 years, 5 years. Wala pa naman ako na-experience sa 10 years, pero I think yung 10 years pumapasok sa housing loan, no? 10 years, 15 years, 20 years. Sa pag-ibig, umaabot hanggang 30 years, no? Hanggang 70 years old pa nga yung borrower. So kaya suggestion ko nga sa inyo kung kayo ay magkukuha ng bahay, kunin nyo sa pag-ibig kasi maliit ang interest tapos ang haba pa ng term. Huwag niyo kukumpitin yung huwag niyo kukumpitin yung interest. Naku, ang dami kong binayad ng interest. Kasi tandaan niyo, yun naman ay spread over many years. Huwag yung paghihinayangan yun kasi yung binayar, yung amount na halimbawa, nakakuha kayo ng bahay ngayon ng 2 million, binayaran nyo in the future, 2 million din o 3 million. Yung halaga po nun, dahil nag-appreciate ng value ng bahay, ay mas malaki na kaysa doon sa binayad nyong paunti-unti. Kaya kaya mas maganda talaga na pinapahaba yung loan. Lalo na kung bata ka pa naman, no? Pwede ka magbayad ng first 30 years. Alam ba, nagsimula ka magbayad ng
30 years old ka pa lang, o 40 years from now, 70 ka, o saktong-sakto. Yun ang pinakatapos mo sa pag-ibig. Ngayon, sabihin mo, sir, pwede bang bayaran yan? Halimbawa, pag 60, nakakuha na ako ng pera, o 50, pwede mong bayaran yan. Napaka-simple. Kaya yun ang pinakamagandang gawin. No? Ang tawag doon ay term loan. Naalala ko tuloy, naalala ko tuloy, guys, na ako'y nasa loans and discount sa bangko. Gantong-ganto ang aking turo, no? Nagtuturo ko sa mga tao paano yung mga ibig sabihin ng mga credit facility ng bangko. Ayan, bills purchase. Ito, naku, ang dahil kong ganito nung araw, ng mga bills received for discounting, bills received for credit. Ang ibig sabihin nito, yung halimbawa, may invoice ka, tapos merong third party, tapos lalo na kung yung third party naman ay magandang company. Like halimbawa, dati kami, pinapayagan namin yung mga bills received for discounting, no, or credit ng bayad ng Meralco, bayad ng San Miguel Corporation, bayad ng Petron, bayad ng government, di ba? Pwede yon kasi nga, maasahan naman yung magbabayad talaga yon, no? Tapos ang ginagawa nila dyan, discount yon. Halimbawa, ang laman ng cheque na ibabayad sa kanila ay 100,000. O minsan talaga malaki, 100 million, ganyan. Yun, ang makukuha na lang nila ay discounted. So, 100,000, mga 97, 96,000. Kinuha na ng bangko yung 4,000 na interest, ano? Tapos magju-due yan upon the due of the check o kung ano man yung ipinasok nila. Pwede PDC kasi to eh. Pwede namang pwede namang yung contract, no? Deed of pledge ang tawag doon. So, yan po yung mga ginagawa ng bangko. Ayan, dapat guys, marunong kayo sa mga ganun, no? Kasi ako nga, nung kailan lang pumunta ako sa bangko, humingi ako ng facility, sabi ko, kayo po ba ay merong bills discounted o discounting line? Eh di parang nagulat siya, sabi niya, ay sir, paano nyo nalaman? Ay kasi nagtrabaho ko sa bangko nung araw. Ganun po ba? Kaya po pala alam niyo yung mga terminology, sabi ko. Sabi niya sa akin, no? Sabi kasi meron akong company, ganito yung nangyayari. Explain ko sa kanya, ayun, okay naman. Inag-open niya ako ng account right then and there. O, gano'n, nakita mo naman, ha? Ganun po talaga. Kumbaga, kung kayo ay lalo meron kayong business, o kaya OFW kayo, at nakikita nyo na magkatabi kayo para sa trust, whatever, trust fund ng mga bata or whatever, pwede nyo ilagay doon, no? Makipag-usap kayo sa bangko, dahil ang bangko natin, lalo dito sa Philippines, no? Napaka reliable ng mga bangko natin, no? Talagang ano yan, no? Awa ng Diyos, no? Knock on wood, wala namang nagfe-fail sa atin. Ang naalala ko lang nag-fail ay Orient Bank, noong 1990s pa yan, 30 years ago na. And then yung Monte de Piedad, na parang nabili naman siya, no? Pero kaya naman nalugi ang Monte de Piedad, nagpautang sa mga tricycle driver. Ang daming tricycle driver hindi nagbayad. Alam ko yan, di savings bank yan eh. Dati sa amin, sa San Juan, Metro Manila. Okay, bills discounted, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Nakakuha siya ng promissory note o kaya bills payable na future date. Tapos, kinukuha nila ng interest ng bangko yung interest in advance. Tapos, more or less, clean ito. Guys, ano? Clean. Walang ano to. Walang collateral to. Kaya, ang pinapautang lang ng bangko dito ay ang mga trustworthy nilang client. Kaya ako, natatandaan ko, bata pa ako nun, kasi ako po, ay talagang napakatipid ko po talaga, no? Tinuruan ako ng nanay ko na talagang tipid, no? 10% ng salary mo, lagay mo. Minsan nga, 20 pa ako, 25%. Lagi ko pupunta sa bangko. Noong araw, no? Wala pang mga GCash, no? So, punta ka sa bangko, deposit, ganyan. Ngayon, syempre sa bangko, nagtatrabaho naman ako sa bangko, tapos minsan pupunta pa ako doon sa kabilang bangko para hindi ko siya magalaw. Kasi pag nasa amin, kayang-kaya ko siyang galawin. Tapos, lumapit sa akin yung manager. Sabi niya, sir, kayo po ay kliyente namin dito, no? May offer sana po sa inyong facility. Baka po kayo mag-negosyo, ganyan. Ino-offeran niya ako, 1990s pa to guys, ha? Maniwala kayo. 1 million clean loan. Samantalang, sabi ko, hindi ko naman po kailangan. Siyempre, wala naman ako negosyo. Naku, wala naman po ako negosyo. Baka hindi ako makabayad, siyempre. 20s, ilang taon lang ba ako nun? 27, 26 years old. Pero accountant na ako sa bangko nun, no? So, yun ang sinasabi ko, pag kayo ay laging, mali ako noon, ano? Hindi yung tama ang ginawa ko kasi nga tinanggihan ko siya. Pero, kung talagang meron kayong idea, nung ko na-realize na hindi pera yung mahirap ipundar, no? Sa business. Ang mahalaga ay idea. Biro mo yun, bibigyan ka ng pera, wala naman akong idea nung araw. Sabi, ano kaya i-business ko? Ang hindi ko man lang naisip na yung tatay ko pala, yung mekaniko.
dapat nagtayo na lang kami ng talyer, di ba? Eh, syempre, naisip ko lagi yung sabi ng nanay ko noon, ako, mamaya yan, pang-inom lang ng tatay mo yan. Sabing gano'n ng nanay ko dati. So, hindi na kami nag-business. Pero, parang ngayon, binabalikan ko yon dapat pala, yun ang aking ipinundar, no? Talaga nag-business talaga ako. Yun, kaya nga importante sinasabi ko nga sa inyo, ay paano magagamit ang credit. Ang mga mayayaman, hindi po sila natatakot sa credit. In fact, ginagamit po nila yan para paanlarin lalo ang kanilang business. Okay, so ito yung mga credit products. I don't know about being innovative. Hindi na naman to innovative. Innovative to dati. Ayan, yung credit card, alam naman natin yan. Meron kayong credit line, credit facility, pwede kang bumili ng goods o kaya services, magbayad, pwede ka pang mag-advance, no? Using your limit, tapos magbabayad ka lang sa due date, ano? Tapos pag di ka nagbayad, rollover yon may 3.5%, no? 3.25% minsan na interest per month, di ba? Sa debit card naman, di parang instead of cash, di i-swipe mo lang yung ATM mo. Ayun, no? Yun yung na-debit na kagad yung iyong money. Actually, they debit, diba? Tama ba? They debit. Sa atin, since ang asset ay debit side, dapat credit ang tawag doon. No? Pero nakakalito eh. Kaya pag pinakausap na natin, ang alam na natin, pag sinabing money is debited, ang ibig sabihin ay nababawasan ang pera natin. Pero sa accounting po, pag sinabing dinebit ang account mo, kung tutuusin, yung debit account natin ay dagdag yon. Pero sa kanila, pag sinabing dinebit ko yung account mo, ibig sabihin, ang katapat nun, credit natin. Baliktad eh, di ba? O kaya po, sa atin, ang ibig sabihin po nun ay bawas. Ayun, ha? Nakakalito yan kasi po yung terminology na gamit natin ay yung terminology ng bangko. Yung ledger nila ay nasa accounts payable, nasa credit side. Kaya po baliktad. Okay? Mga housing loan, nagbibigay ang bangko ng housing loan. Yan. Wag niyong papabayaan na hindi kayo. I mean, ang sa akin, don't sleep on this. Kasi ito ay mahalagang nagagamit ninyo. Kasi imagine nyo, unang-una, yan naman po ay kumbaga, yan po ay may mortgage, no? Collateralize. O, di ba? Meron kayong fallback eh. Ako na lang, ang isa sa mga pinakamagandang naging regalo sa akin ni Lord, no? Eh, nung bata pa ako, yung nanay ko, tatrabaho yun sa mga pare, tinanggihan niya yung housing, no? Ako yung nilapitan ng pare na, o baka gusto mo ikaw dahil nagtatrabaho ka naman sa bangko. Pero nung time na yun, guys, ako 21 years old pa lang. So, kaya nung una, napakabigat sa akin talagang magbayad kasi andit lang naman ang sweldo ko. Ang laki ng binabayaran kong monthly. Sabi pa ng nanay ko nun, o yan, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang basta-basta papayag dyan. O yan, hirap na hirap ka yung tuloy magbayad. Eh di syempre, after 5 years, nabayaran ko na. Kaya nga ako nung ano yun, nag ano kagad, early departure sa bangko kasi kung hindi, naka-hold yung retirement ng mother ko, no? Para nag-exit ako, mabayaran ko yung loan. Eh di tama-tama may bahay na ako. Eh 26 lang ata ako, tama 21 plus 5, tama, 26 lang ako. Bayad na yung aking bahay dito sa Santa Rosa. Ito yun, the same house where I am now. Kaya pag ikaw subsequently, bumili ng mga bahay sa susunod na mga panahon, aba, mahal na. Samantalang nung araw, magkano ko lang yung nabili. Tapos tama-tama, nung time na yan, wala pang Enchanted Kingdom, yung malaking facility rito na theme park. Nung nagtayo yung Enchanted Kingdom, nag-times 3 kaagad yung mga lupa rito, di ba? So yun ang mga hindi ko pinagsisisihan. Medyo mahirap lang siya sa umpisa, pero pag nakalampas na ng mga 2 years, 3 years, okay na siya. Yun po, ano? So, wag po kayong mag-umutang ng kayo ay single lang. Mangutang po kayo pag meron kayong asawa. Kaya ko sinasabi yan, no? Kasi sa bagay pwede naman kung malaki naman ang sweldo ninyo, no? Ah, kasi minsan hindi na-approve pag single lang, eh. Totoo lang, lalo kung maliit lang yung sweldo. Ang formula ko po diyan ay ganito, no? Yung inyong sorry, annual income, i-multiply nyo by 2.5. Okay? Kung kayo mag-asawa, edi yung total ninyong dalawang mag-asawa times 2.5. Yan lang po ang total ninyong pwedeng maging
mortgage. So halimbawa, ang salary lang ng asawa ay nasa 50,000, yung dalawa sila, no? Times 12, edi ilan yun? 12 times 50, edi 600,000, tama ba? 600,000. I-multiply mo yun by 2.5. So 600,000 times 5 is 3 million, divide by 2, 1.5 million. So yan lang ang pwede mong mabayaran ng medyo meron ka pang panggalaw. Ayan, no? So, ibig sabihin, kung ang bahay ay 2 million, 2.5, yung 1 million doon, kailangan i-equity mo. Mapayag naman ang mga real estate na nagbabayad ka ng equity, no? Bago mo ka maghulog. Ayun. Kasi mas maganda yung ang binabayaran mo, maliit lang. Ayun. Pero, kung ngayon naman, merong facility si Pag-ibig na extended hanggang 40 years, di okay na rin. No? Ayan ha, auto loan, granted dyan for purchase of vehicle, 5 years. Hindi ko alam kung paano ang pinakamaganda rito, pero ako, ang lagi kong ginagawa dito ay every 3 years, no? Binibenta ko yung luma, tapos bili na naman ng bago. Pero I'm sure, hindi yun ang pinakamaganda, no? Kasi nga, ang aking idol na si Warren Buffett, siya kung ano ng loan, ng car, 20 years, hindi niya binibenta yung kanyang kotse. Parang yung kanya naman hindi loan, no? Siyempre, binabayaran niya yun ng cash, no? So, binagamit niya yun ng 20 years. Kasi ang aking katwiran po kung bakit 3 years lang, kasi pagdating ng, sorry, pagdating ika 4th year, 5th year, nagsisimula na lumabas yung mga sira-sira nun. No? So, enough na yung nabayad mo para pag binenta mo siya, pang down mo na naman siya. Parang ganun. Ganyan yung attitude ko, pero I'm sure hindi yun ang tama eh. So, kasi ang auto ay isang depreciable asset, no? So hindi po talaga 'yun ang pinaka-value. Pero kung sanay naman na kayo naglo-loan at gusto niyo mag-loan ng sasakyan, akin 'yun ang ginagawa ko every three. Basta ako na third year, kailangan ibenta ko na yung sasakyan. So ngayon, sakyan ko 2 years na. So next year, December, oh yan. Ay, oo nga no. Sa January pala, 3 years na siya. So pwede na naman siya ibenta. Yun, no? Ito, yung personal loan naman, ito po ay talagang clean loan to, no? Kailangan meron kang either security o kaya naman, security means collateral, no? O kaya naman meron kang mga personal requirements, mga payslip, dapat matagal ka na sa bank sa yung matagal ka ng kliyente o kaya naman yung bahay mo nakapangalan sa'yo, ganyan. Yun ang mga inaano nila doon, para hindi ka alis, hindi ka mawawala, no? Pero usually clean loan to, yung mga personal loan. Okay, mga educational loan, isa rin, no? Alam na naman natin yan, no? Nag-ano kayo sa mga higher education, nagbabayad kayo in advance, pero nasira dito sa Philippines, nasira to gawa ng cap, no? Dahil hindi nakabayad yung cap. Consumption loans for purchase or durables, yan. Lalo na sa mga cooperative, no? Meron yan, mga loan na pambili ng TV, ng refrigerator, laptop, mobile phone, ayan. So, yung mga loan against securities naman, ang ibig sabihin naman po nito, meron kayong deposit sa bangko, fixed deposit, may shares, mutual fund, life insurance, naglo-loan kayo against doon. Ino-hold nila yung deposit mo, di kumikita naman ng interest yung deposit mo. Ano ba, time deposit mo kumikita ng 3% na interest per annum. Maglo-loan ka against sa time deposit, ang sisingilin sa'yo mas mataas doon, mga 6-7%. So, ang babayaran mo 7%, pero kumikita naman yung time deposit mo ng 3%. So, kung tutusin, 4% lang ang expense mo. Ayan, no? Yung hybrid loan products done to keep up with new technologies. Ayan ang nangyayari po dyan. Nagpa-fluctuate yung interest rate and inflation. Ang ginagawa po nila, pinuprotect nila yung interest ng borrowers. So, meron po dito yung mga fixed at saka floating interest rate. Pwedeng fixed, pero sa ngayon guys, hindi na po mapahig ang bangko ng fixed ang rate. Lagi nilang nire-review yan at least every 3 years. Ayan po. Okay, for credit instruments, meron tayo rito yung cheque. Siyempre, yung pinaka-most popular instrument. It is the order drawn by a depositor on the bank to pay certain amount of money which is deposited with the bank. No? So, siyempre, kailangan funded yan. At saka ito ngayon, no? Gusto ko lang i-clear to sa atin na pag kayo ay nag-issue ng cheque
For example, nag-issue kayo ng cheque on a Monday, no? Dapat po 'yon funded sa inyong bangko ng Monday din. Yung iba akala, since 2 days pa yan bago ma-clear, akala nila 2 days pa rin bago pondohan. Hindi po. Kasi po pag nag-issue kayo ng cheque ng Monday, tapos ipinasok nung pinagbigyan nyo ng cheque ng Monday din, no? Dadalhin niyo yan sa bangko, no, ng Monday, papadala niyo sa bangko mo. Although yan ay darating sa yung bangko ng Tuesday ng umaga, ang date po nun ay Monday. Actually, hindi naman talaga umaga, no? Kasi nag-exchange na yan sa gabi pa lang, no? Kaya po yan ay appended, yung transaction na yan, appended on the day na nag-issue kayo ng cheque. Kaya, matutusin, huwag nyo nang isipin na meron pa kayong ilang araw, no? Bago mapondohan. Dapat upon issue ng cheque, dapat may pondo yan. At tandaan natin, pag nag-issue kayo ng bouncing check, no? Merong batas tungkol dyan, yung batas pambansa bilang 22, no? Issuance of a bouncing check, pwede kayong makulong. Ayan, no? Kaya wag po kayong gagawa ng gano'n. Bank draft, ayan, no? So yung sinasabi natin dito, so ito po ay nag-send tayo ng money from one branch to another. So usually, nung araw, mayroon tayong mga telegraphic transfer, yan, mga ginagawa yan dati, no? Mas cheaper to, mas convenient, less risk. Pero ngayon po, hindi na natin to kailangan kasi ang branches naman po ng mga bangko ngayon ay online na, no? O kaya hindi na to talaga kailangan, no? So pero may mga iba na nagda-draft hindi lang within the country, no? Papunta sa ibang lugar na usually nagbibigay pa rin ng konting time. Kasi hindi siya real time. Kasi minsan sinecheck pa nila kung tama ba. Lalo pa magkalayo, no? Tinitingnan nila yan pati, no? Sinecheck nila against money laundering and all that. No? So kaya meron pa ring time. Okay, yung bill of exchange naman, it enables seller to issue order to buyer to make payment either to him or person specified, either on-site or within a specified time. So, kumbaga dito, ang nangyayari dito ay, kaya bill of exchange kasi parang meron kang ibinibigay na order doon sa buyer na ibabayad mo naman niya sa isang tao. No? Maaaring supplier mo yon o maaaring pinagkakautangan naman ng buyer. So, ganyan. So, bill of exchange yan. Although ito naman, pwede naman tong, siyempre hindi na to sa bangko, no? Sarili niyo na tong, kumbaga, transaction. Okay, credit instruments, yung promissory note, ito yung pinagkakalagyan ng ating mga ng ating utang, no? Ng ating promise to pay, kaya promissory note, no? Promise yan to pay. So instrument yan in writing, andyan dyan yung unconditional undertaking signed by the maker na magbabayad siya ng certain sum of money. And yung government bonds naman, ito po yung ini-issue ng government to support the government spending. Tapos nag-i-issue po siya ng kanyang parang utang ng gobyerno, no? Siyempre may interest yan at ito, tinatawag itong risk-free kasi ang government naman hindi po pwedeng hindi magbayad, no? At saka hindi siya pwedeng mawala ng pera dahil pwede siyang mag-manufacture ng pera, pwede siyang gumawa ng pera, no? Siyempre, pag nag-print siya ng maraming pera, maaaring magkaroon tayo ng sobrang malaking inflation, kaya hindi naman niya gagawin yon, no? Pero, kumbaga, yan ang tinatawag sa economics na risk-free rate. Yung risk-free rate, yun yung interest ng treasury bonds na 10 years. Oo, hindi lang 1 year. Kasi pag bonds na tinatawag na bonds, more than 1 year yan. Maring 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years. Ayan. O kaya 10 years. Yung 10 year, yun ang tinatawag natin na risk-free. Oo. Mas mataas ng konting interest. At same time, since ini-issue ng government yan, walang pagkalugi yun, no? Talaga mababayaran yan. Yung treasury bills naman, parang treasury bonds din, pero mas maikli. No? So usually days lang yan. Parang may 30 days, 45, 60 days, 90 days, 120 days, 100, parang may 145 pa eh. 180, uh, 210, 240, ganyan. 270, 300. So 365 days. Ayan.
yan ang mga tinatawag na treasury bills. So usually mga short term yan. So halimbawa, makakakuha naman siya ng revenue, no, makakakolect naman si government, halimbawa sa tax no April, mag-i-issue siya ng mga bonuses sa kanyang mga government-owned and controlled corporation. Pwede siyang mag-issue ng treasury bills na good for 2 months lang, no? Halimbawa, February na, alam naman niya makakolekta siya ng April, so 2 months lang yung kanyang i-release. Traveler's check, ito nakakita ko pa din, parang hindi na masyado ngayon, no? Pero nung araw, kita ko to, no? Yung cheque, dala-dala nila, no? Nagpapa-exchange sila sa bangko, kasi yun ang dinadala nila sa foreign country para wala silang dala-dalang cash. Kasi ngayon may fintech na financial technology. So pwede ka nang magbayad. Yung mga Chinese students ko nga dala-dala lang nila cellphone kahit dito sa Philippines. Wala lang traveler's check. Kasi nawawala mo rin yan. Ganun din yun, di ba? So samantalang pag phone ko, nakalock yun, kahit malaglag yan, hindi yan makakukuha yung pera mo. Kaya sa kanila, mas importante ang telephone, ang phone, no? Kasi nandoon yung ang kanilang pay, no? Alipay na tinatawag. So pwedeng tayo, no? GCash, Maya, hindi dyan lahat ng pera natin. So ano ba ang mga advantages ng credit? Siyempre, ini-enable natin yung debtor to use something. Yung debtor is provided with control, yan exchange of ownership na tinatawag. Nag-i-increase ang kanyang consumption. Ini-encourage ang mga entrepreneur, no, na magkaroon na mag-multiply ng jobs, okay? Yung employment, no, mag-i-improve yan. Tapos, may, ano din, no, encourage din tayo na mag-save, saving habit ng people, kasi nga, pag meron kang maraming, mga savings sa bangko, usually ikaw binibigyan ng credit facility. Capital formation din, no? Siyempre, pag nagpapautang ng bangko, ikaw naman, hininegosyo mo yon, nagkakaroon tayo ng capital formation, nagkikreate tayo ng jobs, nagde-develop ang entrepreneurs, tapos, at the same time, it helps people to pay without much difficulty, no? And bother. So, yan po. Kasi ang nangyayari dito ay, imbis na ikaw yung magbabayad ngayon, wala kang cash, pwede kang makakuha ng credit line, no? Isa pang advantage dito yung tinatawag nating elasticity ng monetary system. Ito pag nakuha nyo na yung monetary policy, mas maintindihan nyo po ito, no? Yung credit system kasi, it provides elasticity to the monetary system, no? Of a country because it can be expanded without much difficulty. Tumataas yung kaperahan, no? Yung monetary system ng isang country nang hindi nagkakaroon ng masyadong inflation kasi napapautang niya sa mga nangangailangan, no? Lalo na sa nagbi-business. Ayan, no? Priority sector development, ayan, nasabi na natin to, no? Nakakapag-extend ka ng funds para sa mga priority sector ng government kasi doon nakakapagpautang ang ating development banks. Siyempre, ang disadvantage ng credit, pag may pera ka, napapagastos ka. Yan, encouragement of expenditure. In-encourage niya ng weakness kasi anong nangyayari, minsan ay borrowed capital, napupunta lagi doon, no? Nagiging borrowed lagi yung capital, no? Hindi ka nagke-create ng sarili mo, no? Kasi hirap ka na lang. So, economic crisis, minsan nagkakaroon ng recession, no? Sa economy, pag sobrang credit, nagkaroon ng credit crunch na tinatawag, na it will lead eventually to mas worse, yung tinatawag na depression. Ang recession nga pala, no, technical definition yan sa economics ay dalawang successive quarter na tayo ay nagkaroon ng slowdown o kaya negative GDP growth. Ibig sabihin ng negative GDP growth, yung tipong hindi siya nag-grow pataas, kundi pababa, no? Di ba? Nag-shrink yung economy. Isang quarter, okay pa yon, no? Pag dalawang sunod na quarter, yan ay recession na. Tinatawag minsan yan sa Amerika na, technical recession na to. Tapos susunod na quarter na naman, bumaba na naman, tapos bumaba na naman ulit, ay nagiging depression yan pag tuloy-tuloy, no? Ang pinakamalawakan at talagang lungkot, no, na depression ay noong time ng 1920s. Noong 2008, hindi tayo nagkaroon ng depression kasi 2008, financial crisis lang. After some time, nakabawi agad. Even ang stock market natin, 2009, tumaas agad, no? Noong 1999, bumagsak din.
gawa nung tech crunch na tinatawag, yung mga dot-com bubble. Hanggang 2001, nagkaroon pa ng terrorism. Pero 2002, okay na ulit, no? So, ganun po, no? Nakakabawi ka agad. Noong 1990s naman, middle ng 1990s, nandun ako sa bangko noon. Nagkaroon tayo ng currency crisis sa Asia. Nakabawi din naman kaagad, no? Ay, yung ibang country pala nakabawi, tayo hindi. Yan ang problema. So, yan po. Pag masyadong mataas yung credit, over-issue tayo, minsan, lumalampas siya sa safe limits. Di ba? Nagkakaroon ng overinvestment, tumataas naman ang presyo ng bilihin. Nagkakaroon ng inflation. O kaya naman, sa sobrang overheated na ng economy, ang daming lumalabas sa pera, ang nangyayari naman po dyan yun, hyperinflation, o kaya naman ay talagang pataas ng pataas yung ating demand, no? O kaya hindi rin tama yon. So ang ginagawa ng gobyerno dyan, nag-step in ng central bank for monetary policy. Ayan, doon po papasok yung monetary policy. Nagkakaroon sila ng mga adjustment. No? So hindi ko na i-discuss kasi sa monetary policy yun. So anong disadvantage ng credit ulit? Evil ng monopoly. Ayan, no? Nado-dominate ang market by a single entity. Bakit na ano yan sa credit? Kasi pag nagpapautang ka tapos ang bangko ang may hawak ng lahat, ayan, no? Lahat tayo may utang sa bangko. Actually ngayon, may technical monopoly na sa buong mundo ng mga financial institutions. Ayan po. So, but anyway, yan naman ay hindi kasalanan ng bangko, ano, di ba? So, talagang kailangan lang talaga ayusin natin yung ating credit. Okay? Encourage inefficiency. Credit gives encouragement to certain inefficient and worthless producers. Yung tipong hindi naman nga magiging efficient, hindi naman magiging productive, hindi naman magiging profitable ang kanilang business, lumalawig pa, no? Kasi pinapautang natin, no? Tapos dulo, mababaon din naman pala sa utang. Ayan, so, yan ang mga disadvantage. Pero yan naman po ay hindi dahil sa credit, kundi dahil sa tao naman na gumagamit ng hindi tama. No? O, ang mga nagpo-provide ng credit natin, syempre po, nasa top ng list, ito yung mga financial institutions, no? Yung bangko, federal, no? Yung ating bangko, yung commercial banks, o kaya universal banks, rural banks sa atin, no? Sila yung nakaka-receive ng deposits, tapos nag-extend sila ng loan. Mga building societies, savings and loans, loan companies. Dito sa Philippines, walang masyado nito. Ang savings and loan, ay nasa bangko din, as I said, no? Mga finance houses, yan, mga house of investment sa tinatawag. Yun, no? Sa stock market, maraming nag-i-invest na ganyan. No? So sila din na nagpapahiram yan. Mga cooperative, credit union, yan. Pwedeng magbigay ng credit sa kanilang mga member. Utility companies, water, gas, electricity, and telecom are provided on a credit basis with bills being issued in arrears at regular interval, monthly o kaya quarterly. Pero monthly usually, no? So kung tutuusin yan po ay credit. No? Di ba? Pinapautang nila tayo ng utility, tapos binabayaran natin sa latter day. Pawn brokers, yan, mga pawn shops, marami tayo dito, no? Secured loans, mga jewelry, yan, no? Mga iba-ibang item pa na ating pinopon. Malaking kita dyan, ano? Government agencies, so kaya sa US, yung federal government, meron sila mga several types of loan, yung mga student loan, housing loan, disaster, sa atin, ang social security system, ayan, no? Mga government agencies din naman yan. Licensed money lenders, minsan kahit hindi license, mga loan shark, ayan, nagpapautang, no? Kasi mataas ang interest na lang yan. Ano ba ang role niyan sa economy? Ang bank credit, lalo na yung bank credit, no, nagpo-provide siya ng assistance to production and business processes. Para ma-spur ang economy, para mag-ignite ang economy para gumanda, no? Credit provides financial ability to use advanced technology in the production kasi nag-invest sila sa future, no? Credit makes it easy and convenient for the consumers to purchase or hire durable goods, enables the entrepreneurs to run their business in day-to-day transactions very smoothly. It makes possible the financing of the agricultural, industrial, and commercial activities of the country. Ayan po yung mga ginagawa ng trade. Okay, so that's it for this first session. Thank you very much.